Magandang araw po mga kabarangay. Welcome po sa ating weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana okay naman po tayo lahat. Of course, natapos na ang buwan ng Enero, no? At ito ang ating kauna-unahang report para sa buwan po ng Pebrero, no? At bilis ng panahon, no? Bilis ng araw. At especially itong Pebrero, no, mas maikli ito, 28 days lang. At bago nyo mapansin, no, ay patapos na rin naman ang buwan ng Pebrero. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, no, we're very happy to share some proud to be BSA highlights, no, na nangyari sa ating barangay nitong nakaraang week. So unang-una po dyan, syempre ang ating pagbati kay Miss Mary Bennett or MB Macandili, ang ating official candidate sa Miss Universe Pasig, no? So bigay tayo ng suporta, no, nung nakaraang Friday na saang ginanap ang coronation night ng Miss Universe Pasig. At syempre kasama natin ang ilang miyembro ng ating barangay council, sina Kagawad Venus, Kagawad Justin Galang, at syempre si SK Chairman Justin Garde, no? So bagamat hindi pinalad, no, ang ating kandidata, pero sa isang banda, no, ay siya ay nanalo bilang Miss Wuling. So ang Wuling ay isa sa mga automotive sponsors ng Miss Universe Pasig, at yeah, very happy kami, no, at least nakatanggap rin ng special award ang ating kandidata. So again, no, we're very happy, no, na represent ni Miss MB ang ating barangay dito sa Miss Universe Pasig. At syempre, no, masaya din tayo na nakita natin ang ating kabarangay na si Miss Selina Reyes, no, na siya ang reigning Miss Universe Pasig, at na-turn over na niya ang corona sa bagong Miss Universe Pasig na nagmula sa barangay Bagong Ilog. So again, ang aking pagbati sa mga organizers ng Miss Universe Pasig, of course sa lahat ng mga sumali, no, nakita rin natin ang kanilang sacrifices, ang kanilang efforts, no, hindi rin biro ang maging isang kandidata ng Miss Universe. So syempre, most importantly, syempre ang pagbati natin, no, kay Miss MB Macandili, no. Again, thank you very much, congratulations, at maraming salamat sa iyong maganda na pag-represent sa Barangay San Antonio. And no, of course, ang ating mga batang San Antonio na mga atleta, no, ating mga batang atleta ay patuloy sa pag-excel, no, sa larangan ng sports. Of course, special mention to kay Miss Althea Wanga, no, na kamakailan ay nanalo sa isang 800-meter dash, no, competition na ginanap sa Rizal High School, no, at nanalo siya ng gold medal. No? So nakakatuwa na ang ating mga batang San Antonio ay patuloy na lumalahok, no, sa sports, no, nag-excel sa larangan ng sports. At syempre, no, again, no, naghandog tayo ng simpleng cash incentive, no, konting pangmerienda. Sabi ko nga, no, i-treat niya ang kanyang daddy, no, ang proud daddy at ang kanyang proud mommy na siyang kasama niya sa pagpasyal sa ating tanggapan. So again, congratulations Althea, at gayon din, no, sa ating mga batang atleta na mula sa Barangay San Antonio. Keep up the good work, at nawa ay patuloy niyong itaas ang bandera ng ating barangay. At syempre, no, isama na rin natin, no, ang ating mga barangay employees, no, na talaga namang nakaka-proud, no, sa kanilang paghahatid ng serbisyo para sa ating komunidad, no. Kamakailan ay naghandog tayo ng ilang certificates of commendation para sa ating mga mahal na empleyado na nagpamalas ng kagalingan sa kanilang pagseserbisyo para sa ating barangay, no? Syempre, in-award natin ito during our flag raising ceremony. At sinama na
rin natin, no, ang ating mga kaibigan na security force mula sa OCAI or sa Ortigas Center Association Incorporated na katulad ng ating mga empleyado ay nagpamalas din ng kagalingan, no, at katapatan sa kanilang tungkulin, no, sa paghahatid ng serbisyo para sa ating komunidad. So again, no, ang aking pagbati sa ating mga mahal na empleyado, of course, sa ating community partners, no, mula sa OCAI, no, congratulations and keep up the good work at nawa ay patuloy nating maitaas ang antas ng ating pagseserbisyo para sa ating mahal na barangay. At dito po sa Barangay San Antonio ay nakiisa po tayo sa pagdiriwang ng National Bible Month. So ang buwan ng Enero or January ay National Bible Month. At ang bawat LGU, no, kasama ang mga barangay ay hinikayat na makiisa, no, at gunitain, no, ang kahalagahan ng National Bible Month. So ang theme, no, for this year ay God's Word, Source of Hope. Hope standing for harmony, obedience, peace, and empowerment. So talaga namang nababagay, no, sa panahon ngayon, no, ang tema ng National Bible Month. Sabi nga nila, no, ang very reliable, no, ang salita ng Diyos dahil talagang dito tayo nakakahugot ng lakas, no, at yung inspiration ba para tayo ay magpatuloy sa ating buhay sa kabila ng mga pagsubok, no, at mga sacrifices na ating ginagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. So ang ating pakikiisa sa National Bible Month ay ginawa rin natin sa ating flag raising ceremony, no, yung last Monday of January. At nakasama po natin, no, sa pagdiriwang ng National Bible Month ang ating mga kaibigan mula sa Bagong Ilog Christian Fellowship na nag-share din ng Bible verse, no, at yung interpretasyon nito sa ating pang-araw-araw po na buhay. Ang inyong lingkod, no, ay naatasan din, no, na mag-share ng Bible verse para sa ating BSA workforce. At ang napili natin na Bible verse ay may kaugnay sa unity o pagkakaisa. So again, no, ako'y nagpapasalamat sa BICF sa inyong guidance, no, sa inyong patuloy na kolaborasyon with Barangay San Antonio. Actually, magsisimula na rin mag-resume ang ating regular Bible study para sa ating mga mahal na BSA workforce, no, at gayon din ang ating pagsisimula rin ng ating pray and play program kasama ang Bagong Ilog Christian Fellowship. So again, no, tayo naman ay very inclusive, hindi naman tayo limitado, no, sa BICF, no. Again, nananawagan tayo sa ating mga ibang mga religious groups, no, na nais mag-collaborate, no. End of the day, ang ating hangarin naman ay ipalaganap ang salita ng Diyos. So again, maraming salamat sa ating mga collaborators, no, sa ating pagdiriwang ng National Bible Month. And again, no, we do look forward, no, to more meaningful and inspiring collaborations para po sa taong 2025. And no, nung kamakailan, no, binisita tayo ng COMELEC Pasig, no, upang magkaroon ng voters education at gayon din demonstration ng bagong automated counting machine, no, na gagamitin sa darating po na halalan, no, itong darating na Mayo ng taong 2025. So again, nagpapasalamat tayo sa COMELEC sa kanilang pagpasyal. Of course, ang Barangay San Antonio ay naging venue host para sa roadshow na ito na handog ng COMELEC Pasig. At ang layunin naman po ay maipakita itong bagong makina na gagamitin para sa darating po na halalan sa Mayo. So, syempre, in attendance were representatives from different public schools, no? Gayon din, ang representatives ng University of Asia and the Pacific na magiging polling precinct host natin, no? So, sa mga nagtatanong, saan ba ang botohan sa darating na Mayo para sa Barangay San Antonio? So, doon pa rin po tayo sa UANP. At syempre, no, ilan in attendance also ay mga barangay workforce at gayon din ilang mga residente ng ating barangay
para makita din yung integrity ng ating bagong automated counting machine. At syempre, dito nakasalalay ang integridad rin ng ating halalan sa darating po na Mayo. So again, nasubukan din natin, talagang bumoto tayo, may mga sample na balota na ginamit at ipinasok dun sa makina, at nakita naman natin dun sa resibo na talagang tama naman yung nabilang na mga kandidato na binoto natin. Ako mismo, sinadya ko pa nga na may overvote ako para makita ko talaga kung mavo-void yung actual position na yon na kung saan ako nag-overvote. So it seems like nakikita naman natin mukha namang maganda itong bagong makina na ating gagamitin para po sa darating na election dito sa darating na Mayo. So again, ako'y nagpapasalamat sa bumubuo ng COMELEC Pasig, sa kanilang mga staff, sa ating election officer, syempre sa ating mga attendees mula sa public school sector, of course sa University of Asia and the Pacific, sa ating barangay workforce, at gayon din sa ating mga residente na umattend para matunghayan natin itong bagong makina na gagamitin sa darating po na halalan. So again, we do look forward sa isang malinis na halalan, halalan na may integridad. At sana po manawagan na rin tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay, makiisa po tayo sa darating po na halalan dahil syempre kinabukasan po natin ang nakasalalay dito. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga livelihood and employment opportunities na again ay nilalatag po natin para po sa ating mga kabarangay. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating ongoing collaboration with the Astoria Culinary and Hospitality Institute na kung saan sila ay nag-offer ng mga free courses, mga libreng skills training courses po ito na may kaugnayan sa bread and pastry, cookery, food and beverage, housekeeping, and front office services. So sa ating mga kabarangay, nananawagan tayo, i-grab natin tong opportunity na to, libre, at syempre, karagdagang kaalaman po ito para sa atin. At syempre, pag may karagdagang kaalaman tayo at skills, mas maraming employment opportunities ang maaring dumating sa atin. So, ongoing din po ang ating mga trabaho alerts, yung ating BSA trabaho alerts. Ito yung ating patuloy na pag-anunsyo ng iba't ibang mga job vacancies dito po sa ating barangay. Syempre, ito po ay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga stakeholders natin dito sa Barangay San Antonio. Yung mga stakeholders natin, sila kasi yung mga potential employers din ng ating mga kabarangay. So, isa dyan, syempre, most recently, itong si Jollibee Hanston, na nakasama na natin, nagkaroon na din tayo ng collaborations in the past, pero kada meron silang mga job openings, talagang nag-i-info sila sa atin, at nagpapa-anunsyo sila na meron silang hiring sa kanilang establishmento. So again, we do look forward to continue yung mga ganitong collaborations with our stakeholders. Again, nagiging magandang tulungan po ito sa atin. Siyempre, natutulungan natin ang ating mga stakeholders na magkaroon ng mga bagong empleyado. At sa ating mga kabarangay naman, through our stakeholders, ay nakakapaghatid tayo ng trabaho at pangkabuhayan para po sa ating mga kabarangay. So again, maraming salamat sa ating mga collaborators, mga stakeholders, lalong-lalo na pagdating sa ating mga employment and livelihood opportunities. And of course, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.ph.
.gov.ph para lagi po tayong updated, no, sa ating mga kaganapan dito po sa ating barangay, no. Lalo-lalo na yan, yung trabaho alerts, no. Lagi pag may nagtatanong nga sa akin ng work, no, sinasabi ko nga sa kanila, tunghayan nyo lang, no, subaybayan nyo lang yung aming mga pinopost na trabaho alerts dahil doon lang din naman natin, no, malalaman, no, yung mga available na mga jobs, no, mga job opportunities dito sa barangay, no, dahil nga sa pakikipagtulungan ng ating mga mahal na stakeholders. So again, ang aking pagpapasalamat din, of course, sa ating mga katuwang sa pagsiservisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK council, our social media team, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, sa ating mga benefactors, mga donors, mga collaborators natin, thank you very much, no, sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan, no, para sa mga programa natin sa ating barangay. Siyempre, nitong kamakailan lang, no, meron tayong mga nakakausap na mga private groups, no, mga NGOs, mga private na mga samahan, no, na kung saan ay nakipag-usap na sila para sa mga future collaborations natin. At syempre, no, nakaka-excite dahil marami sa mga collaborations na ito ay bago, no, kumbaga first time or ipapilot ang ating barangay bilang tagapangasiwa ng mga programa po na ito. So watch out po tayo dyan, no, abangan po natin itong mga programa pong ito. Siyempre, no, ang aking pagpapasalamat din, most importantly, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, no, for always keeping us in check, no, yung nabibigyan tayo ng feedback, no, minsan yung mga areas na hindi natin napupuntahan kaagad, no, nabibigyan tayo ng mga suggestions, no, kung paano mapaganda pa ang ating serbisyo para sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa ating pagdarasal, sa ating pananampalataya. Sabi nga nung National Bible Month, no, hope, no, wag tayo mawawalan ng hope, at yung hope, no, ay lalo natin mapapatibay sa ating pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.